Good morning, Manong Dad. Good morning po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Okay, Angela, please. Yes, Sir Juni, hingi lang po kami ng update sa inyo tungkol po dito sa ating mga ginawang paghahanda po dito nga po sa hagupit ni Super Typhoon Uwan. Meron na po ba tayong mga naitala official initial na datos po ng mga nawawala casualties? Angela, no? So far sa official na datos natin, meron tayong reported deaths na dalawa. Ang isa po nito ay ang galing sa Viga, Catanduanes, at ang isa naman po ay mula sa Catbalogan City sa Samar, no? So again, this is for validation of our MDM cluster. Yung din po sa nawawala, no? Wala pa tayong datos, no, at national level, no? Pero we have reported na po yung mga missing, pero nandun pa sa mga regional offices, no, that are being verified, no, dito sa atin at the national level. Pagdating naman, Angela, doon sa ating mga affected and displaced population, meron na tayong initial reported na 837,000 nating mga kababayan yung apektado nito, no. This is coming from 2,700 barangays, no, sa iba't ibang rehiyon. Pero again, Angela, no, itong datos na to, initial pa lang ito. Marami pa tayong mga areas, no, that have not submitted the reports yet, no. We're seeing images na in initial reports from different regions, no, lalo na itong dun sa Bicol, no, sa Catanduanes, and then ito naman pong dito sa atin sa Ilocos region, no, sa region 2, region 1, no. Ang kagandahan nito itong sa Bicol and sa Calabarzon, no. Medyo mas okay na yung panahon nila as compared dito sa atin and going up north. So for today, no, makakalabas na yung ating mga teams, no, ang ating mga rapid damage and needs assessment teams para makita talaga natin yung impact po nitong Super Typhoon Uwan. Okay. Sir Juni, paano naman po yung ating naging response doon po sa May Albay? Kasi may mga areas po doon dahil po sa lakas ng ulan ay nag-trigger naman po ng lahar. Tama po, no, itong mga areas na ito kasi talaga, these are mga identified na, no, na mga ang lahar flow, ano. Kaya in some of these areas, no, marami doon ay nag-preemptive evacuation. In fact, yung Bicol ang ating isa sa mga pinakamataas na nagsagawa nitong preemptive evacuation. But for those areas, no, meron din kasi tayong mga deployed, no, and saka naka-standby na mga search rescue teams, no, that are ready to be deployed doon. Again, siyempre itong mga kababayan natin, like itong nababanggit natin sa Bicol, no, in Albay, for these areas, no, are being handled by our different response clusters. Right. And doon naman po sa kuryente, no, sa supply ng kuryente ng ating mga kapatid sa iba't ibang areas, ilan pa po ba sa Visayas, sa Mindanao, maging po dito sa Luzon, yung mga walang kuryente pa po as of this time? Opo. Sa ngayon, we have the initial data. No? Meron tayong 155 na mga cities and municipalities, no, na interrupted yung power supply nila. No? These are coming from regions 1 and 3, kasama na rin yung sa Calabarzon, and then sa Mimaropa, no, sa 5, 6, ganun din dun sa Mindanao, no, even the region sa Caraga, no, meron din, no. Some of these have already been restored, although mababa pa yung porsyento, no, kasi nga, may mga areas pa dito na hindi pa rin kaya, no, at nakakaranas pa din nung mga paghangin po, no, saka yung iba are still flooded, kaya hindi pa natin ikita yung restoration nito. And kasama din dito kasi sa bilang na ito, those preemptive shutdown na ginagawa, no, dahil opo. Okay. Dito din naman po, sir, yung ating mga concern din po natin sa iba pang mga flooded areas. Sa ilan po yung mga apektadong mga kababayan po natin sa kanilang mga evacuation center? Kung sa flooded areas naman po, no, meron tayong na-report na 132 flooded barangays, ano, yun. In terms naman dun sa ating mga nasa evacuation center, right now meron tayong 6,000 na evacuation centers sa iba't ibang rehiyon, ano. Ito po ay composed of 92,000 families
and composed of itong ating 318,000 nating mga kababayan ang nasa evacuation centers sa ngayon. Pero dito po sa ilang mga pahayagan natin, ang nakalagay po dito sa Luzon lang po, halos 1,000,000 na daw po ang na-evacuate. Kung sa Luzon po, no, let me check if kung Luzon lang yun. Ano. Pero so far kasi, yung doon sa kasama na po yung preemptive evacuation, ano, meron kasi tayong 1.4 million, no, na mga kababayan that were preemptively evacuated, no. Pero again, sabi nga natin, this is initial data, no, since marami pa ang hindi pa nakakapag submit sa atin nung full report na dahil hindi pa nila mapuntahan yung lahat ng mga lugar nila. Opo. Sir, sa ngayon po, ang OCD sa bawat lokalidad ay nagbibigay ng report sa inyo. Meron bang report ng isolated na LGU ngayon dahil dito po sa kawalan nga ng komunikasyon? Manong tama po, no? Yung ating mga local government units nagre-report sa ating mga regional offices. Kaninang umaga, no, ibinabalita sa atin na may mga areas, no, in Aurora na hard to reach pa rin ng ating mga local government units. Then kaninang madaling araw din doon sa Region 1 sa Ilocos Region, meron ding mga hindi napupuntahan. In fact, may mga kaninang madaling araw po merong mga nanghihingi ng tulong daw, no, in Pangasinan, in La Union, no, pero hindi pa po marating ng ating mga search, rescue, and retrieval teams, no, as rescue teams, no, kasi nga mataas pa daw yung tubig, no, and then iba naman ay kumbaga malakas pa yung hangin, no, kasi hindi pa talaga tayo na tuluyang lumalabas itong bagyong Uwang kasi sa lapad nga po. Sige, so kailan po kayo maglalabas ng updated na report po ninyo, sir? As we speak now, Manong Ted, no, nagkakaroon ng ongoing na reporting yung ating mga regional offices, no. So by lunchtime po we'll have another update for this. Pero sa nakikita po natin, Manong Ted, even the lunchtime na ilalabas natin na datos at informasyon, no, will still not be the final data, no, kasi I'm sure marami pa po itong mga maidadagdag na mga datos po pag nakababa na po yung ating rapid damage and needs assessment team. Ang inyo pong office sa di ba, sa Camp Aguinaldo? Tama man, ang Office of Civil Defense po is a bureau of the Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Opo. So ngayon ba walang pulong diyan ang NDRRMC, sila Secretary Gibo? So far ho wala pang pinapatawag na NDRRMC national meeting? Nandito po actually ngayon, actually kahit madaling araw po, nandito po ngayon sa National DRRM Operations Center po, no, ang ating si Secretary Gilberto Chodoro, kasama na rin po yung ibang mga cabinet secretaries natin, no, for the response clusters, at yung iba naman po ay naka-online po, so ongoing po ito, Manong Ted. Ayan. Wala pang abiso po kung dadalaw dyan si Presidente today? Sa ngayon po, yung sa Office of the President po, no, ay kasama sa pulong doon through a VTC. So yung kumpirmasyon po, no, kung dito gagawin ay wala pa po. Pero yung mga gabinete po, some of the members of the cabinet are nandito, and the Office of the President po and even the other cabinet secretaries are ongoing online po na pag-uusap. Okay, kami po'y makikipag-ugnayan na po within the day para po sa ating pong pagtutok nga dito po sa epekto nitong si Uwan. Opo. Okay. Opo, maraming salamat po. Salamat na marami. Si Juni Castillo po, spokesperson ng Office of Civil Defense. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!